everyone. Good morning po and welcome sa Roel Camia TV. Spring na po at dito po sa Canada, pag nagsisimula na po yung spring, ay spring cleaning na. Yan, panahon na po para yung mga nalaglag na dahon sa mga puno ay kailangan tanggalin po sa atin pong yard kasi po bawal yan. Ang city ay nag-i-issue ng ticket sa mga yard na hindi naglilinis. So lilinisin po nila yan pero bibigyan nila kayo ng ticket. Babayaran mo. So para maging malinis naman yung kapaligiran, dapat tayo po tapat mo, linis mo. So ayun po, sa araw na ito, kami ni Mrs. ang siyang maglilinis. Yung mga bata ay nagbike. So maganda na po kasi ang panahon para makalabas-labas at makapag-exercise din naman. So nagbabike po sila. So ngayon po, samahan nyo kami at lilinisin natin itong yard. Magpe-prepare na rin po tayo ng atin pong mga tataniman para po sa this coming planting season. Okay po, tara! Nakakahingal din naman. Ay, kulang tayo sa exercise. Ay. Kasi po yung mga kapitbahay namin nakalinis na Ayan lalo na po yung sa tapat namin na yan. Kaibigan natin yan. Yung nasa tapat, malinis na malinis po yung yard niya. Ayan, so ayan po. Simula roon hanggang sa dulo, kailangan po yung pathway na yan ay malinis. So ito lang po yung sa atin mula sa boundary na yan hanggang dyan. Ayan sa puno. Hanggang dito sa boundary ng bahay natin. Ayan. Kakahingal din. Si Mrs. kami ayaw pong pumirmi yan Ayan. Galing po sa trabaho yan 10 linggo. Pagdadating ng Sabado gusto nagaganyan pa. Ano masasabi mo sa channel ko? Baka gusto mo magpa-promote ng channel mo. Pa-subscribe naman po sa Freda Vlogs. Pa-subscribe daw po sa channel niya. Ayan, Freda Vlogs. Ayan. So may ilang video na rin po siya ron. Panoorin niyo po yung kanyang channel. Ayan. So konti na lang. Tapos doon po sa likuran ay doon kasi ang taniman natin Dito po, itong plant box na ito, ang mga nakatanim po rito, tulip. Yan naman pong tulip. Every year, bumabalik yan. Kaya hindi na po natin tataniman yan. At babalik po yung mga tulip. At saka yung, ano ba yung nakatanim pa dyan, aside from tulip? No? Ano ba yan? Lily? Peace lily? Ayun. Asiatic lily. Ayan, yung Asiatic lily. Yun po, magaganda bulaklak nun So yun po yung mga nakatanim dyan. Malaki pa sa yung rake mo Mas malaki pa sa yung rake. Yan, konti na lang. Tapos na.
Yan mga kaibigan, ito po yung amin pong buhay dito pag panahon ng spring. Yan, spring cleaning, linis-linis po sa bakuran, tanim-tanim ng konti, kamatis, sili, yung mga halaman po na sa loob ng 3 buwan ay pwede mo nang i-harvest. Patatas, ang patatas po ay saglit lang din nagtatanim din po ako ng patatas, yun pong bawang. Ayan, yung gabi po, yung laing, last year po nagtanim din ako doon, nakaharvest din po ako ng laing. Ayan, so talbos ng kamote. In fact, nakabili na po ako ng talbos ng kamote. Tapos yung mga tangkay, binabad ko po sa tubig, pinag-ugat ko. Mamaya papakita ko po sa inyo. Tapos nakapagpunla na rin po ako ng ilang mga seedlings. Meron pong sili na maliliit pa ho. Nagpunla na rin ako ng parsley. Actually, ang parsley naman hindi na pinupunla, diretso na po yun. Tanim na po ako ng parsley, pero nandito po ako sa loob ng bahay. At yun nga pong sumubok po ako, nagpunla ng beans. Yung po palang beans hindi na dapat ipunla. Ang nangyari po, humaba na ng humaba yung beans. Wala na, hanggang sa tingin ko mamamatay na po ito. So it reminds me a lesson na hindi na po dapat ipunla. Sumubok lang na po ako, tinesting ko na ipunla yung beans, pero wala akong haba na nagtumbahan na po. At tingin ko mamamatay na po yun. So ang gagawin ko po, ididiretso na po, direct planting na po yung buto ng beans. Yung pong Baguio beans, yung mahaba, yung sa atin sa Pilipinas ay Baguio beans. Yung magtatanim din po ako noon. At yung harabilya po ipupunla ko yon, pero it's too early. Ano pa lang ho ngayon second week pa lang ho ng April. Ang planting season po talaga rito ay last week ng May o kaya first week ng June. Masyado lang ako excited kaya nagpunla ako ng maaga. Iniisip ko kasi ay mapalaki-laki ng konti para bago i-replant. Ang problema, ang bilis pa lang humaba. Pero yung akin pong itinanim na ampalaya, yung seedlings ng ampalaya, palagay ko po aabot hanggang sa maging ma-replant. Yun, so yun lang po yung libangan dito aside from fishing, camping, yung pagpanahon na po ng summer. Yung iba po pag summer ay naglo-long drive, dumadayo po sila ng United States para po mamili, mamasyal. Kasi po medyo yung pagkain pag sa Amerika ay mura. Pareho po, halimbawa Walmart dito sa Canada at Walmart doon sa Amerika ay according to them, hindi pa naman po ako nakakasubok, ay mas mura yung mga bilihin. I doubt ngayon pong pandemic na ito, hindi ko po alam kung may mga matatapang pa rin na tatawid ng border at pumunta ng USA. At hindi ko rin tiyak kung pinapayagan na po na mag-cross ng border. Pero hindi po natin alam, mga ilang buwan pa kung papayagan Pero ako siguro I will not take risk of crossing the border kasi alam niyo naman, mahirap na, di po ba? So yun po, kaya kung ano na lang yung meron tayo rito, then make the most out of it. Kasi po yung summer dito talagang napakahalaga Ang haba ho kasi ng panahon ng winter. Yung panahon ng winter talagang parang kay may lockdown o wala, parang complete hibernation. Ang mga tao talagang hindi ho makalabas dahil sa sobrang lamig. Itong t-shirt na ganito hindi ho ito naisusuot sa labas ng bahay kapag winter. So ngayon po medyo pwede na mag t-shirt. Mga ilang araw makakakita na po tayo ng mga naka-short dyan sa labas na naglalakad dahil po summer na. Pero yun nga, gaya ng binanggit ko, ay maiksi lang kasi nga yung summer, kaya sinasamantala po yun ng mga nandito po sa lugar ng Manitoba. Ang Manitoba po ay isa sa pinakamatindi ang winter prairie po kasi ito prairie kapatagan, napakalawak po na kapatagan talaga po. Itong Manitoba kasya po yata rito ang 2 Pilipinas imagine niyo yung buong Pilipinas ay siguro 2 o 3. Pag sumasamahin yung Pilipinas, kasya po dito sa province ng Manitoba. Ganun po kalawak ito. Ang problema, ang daming lupa, wala namang tao. So dito lang po sa Winnipeg medyo maraming tao. Kasi po ito yung isa sa city. If I'm not mistaken, ilan ba ang city ng Manitoba? 3?
So 3 lang po ang city dito sa Manitoba eh. Nalimutan ko na po nung nakapasa na po ako sa citizenship exam eh. Nalimutan ko na. Pero there are 3 cities in Manitoba. Ito po, isa po yung Winnipeg. Pangalawa po yata ay ang Winkler. At ang pangatlo ay ang Steinbach. Ayun, kung di ako nagkakamali. Paki-comment po kung mali ako. Ayun, pero yun po yung mga lugar na may mga maraming mga factory, mga populated at maraming mga tao. Pero ang Manitoba po ay ubod ng lawak, ang laki ng lupain, agricultural province po ito. At ngayon po ay kinatatakot ng mga farmers ay yung hindi masyadong makapalang snow. At kapag hindi masyadong makapalang snow, ay nag-expect sila ng drought, ng tagtuyo. Kasi po ang lupa ay hindi masyadong nag-ipon ng maraming snow, ay talagang natatakot yung mga magsasaka. Ang madalas pong tanim dito ay yung rapeseed, yung rape plant. Yun po yung ginagawang canola oil. Doon po kinukuha yung canola oil, doon sa rape plant na yun. At yun po yung prime produce ng Manitoba. Siyempre, pag merong mga ganong mga farm, yung honey, yung production po ng honey ay malakas din po dito sa Manitoba at saka yung Saskatchewan. Yung talaga pong farm areas din po. Ito naman pong Winnipeg, city nga po ito, diverse po masyado ang Winnipeg. Anyway, ang Canada naman po ay talagang diverse. Punong-puno po ito ng iba't ibang uri ng tao because of the nominee program. Ang Manitoba na lamang po yata at saka Saskatchewan ang merong provincial nominee program. Ang ibig po sabihin ng provincial nominee program sorry. Ang province po ay nagno-nominate ng qualified candidate from other countries para mag-migrate dito sa Manitoba. Pero recently po naging napakahirap po ng paraan, ng proseso ng kanilang pagpili. Alam niyo po noong mga 2010, no? 2011 na yan, napakabilis po. Maniwala man kayo o hindi, ang dumarating po rito sa Winnipeg, talaga hong mga eroplano puno ng mga immigrant na bagong dating. Kung saan po galing po ng China, ng Philippines, galing ng India. Kaya po lagi ako sumusundo nun sa airport kasi yung mga bagong dating. At pagbaba po ng eroplano, kita nyo, ang dami, pamilya. Pero for the past maybe 3 years now, wala na pong masyadong dumarating. Ang hirap na po kasi po yung nominee program ngayon ng Manitoba ay napakataas na po ng qualifications na hinihingi. Tapos may mga disqualified na po sila. Yun pong doctors, nurses, teachers, hindi na po qualified. Kaya kung ang profession ninyo sa bansa ninyo ay doctors, nurses, teachers, so wag na po ninyong tangkain. At kung meron pong mga agency na magsasabi sa inyo na qualified pa kayo, pwede kayong makarating, huwag po kayong maniniwala. Kasi po pagdating sa nomination, hindi na yun priority, or rather talagang excluded na. Kaya mahirap po na po. So ngayon naman po, hi Ron! Yeah, that's yung akin pong neighbor. Enjoying a little bit and doing some yard work here. Where are you going? Oh. Is it a time to fertilize the grass now? Why not wait for the rain first? Okay. Oh, it will snow next week. Yeah. The sad thing is I already replaced my winter tire. Well, you? Oh, you never use your car that often. Really? Where do you go? Well, I guess the snow this
next week will melt easily, right? Yeah. Mm-hmm. I drive about 5,000 kilometers every 2 months. Every 2 months. Combined, eh? Okay. Well, I guess I drove a little farther than you. Last year, last time, I drove over 30,000 3,000? kilometers. 30,000. 30? In 1 year? Really, eh? 31,000 something. So the average is for 25 about. in 1 year? That's the average, right? So you drove more than the average. Wow. 25,000 a year. That is only city driving, or you go out in the country, right? Wow. Nice day today. Yeah. Tomorrow night, Gonna be snowing. well, it's supposed to be tomorrow night, Monday, Tuesday, and maybe Wednesday. Uh-huh. Well, that snow is still good for the grass, right? Oh, well, sure. Yeah. Right. That should be aerial. Wow. Akit na ako. Ayoko na dyan. Sumakit ang ilong ko sa English kay Ron. Pasok na ito. Hello guys. Ayan po yung mga halaman namin sa loob. Yan po ay mapapalabas na this coming spring season para po maarawan naman. Ayan, ito po yung kinukwento ko sa inyo na ipinunla ako na beans. Ayan, nagbagsakan na po. Parang nagkakalanta. Ito naman po yung ampalaya. So, anong nangyari po dyan? Hindi ko nadiligan yesterday. Nakalimot po ako. Pero, I think, magsusurvive pa naman po yan. Ito po, bago lang po na pinunla ko yesterday. Ito po ay kamatis. Ayan. So, ayan po yung mga bird natin. Come here, birdie.
Ang kulit mo. Ang kulit mo, ang kulit mo, ang kulit mo, ang kulit mo, ang kulit mo. Come here, come here, come here. Come here. Ang kulit, ang kulit, ang kulit, ang kulit, ang kulit. Come here, come here, come here. Come here. Ganyan po makipag-mate yung lovebird. So, kala po niya yung kamay ko yung kanyang mate. Ayan, kaya nakikipag-love making po yan sa kamay ko. Kasi ako po yung partner niyan eh. Hindi po katulad ng ibang lovebirds na yan. May mga partner sila. Ito po wala. Kaya ang akala niya, ang partner niya ay ako. Ayan. Oh. Araw-araw po yan ganyan. Nakikipag-mating sa kamay ko. Napakaamo po niya sa akin eh. Gusto po niya yung ganyan araw-araw. Come here, come here, come here, come here. Naku, kikipag-away na. Pa rin po akong pinunla dito. Ito naman po ay sili. Ito po yung siling, ano ba tawag dito? Labuyo. Ayan, maliliit pa ho. Naalala nyo po ba yung bagoong na atin pong ginawa? Meron po akong video na meron po tayong bagoong. Ayan, bagoong na po. Nakita nyo po? Yan po yung mga ulo ng galunggong. Ayan, ginawa ko pong bagoong. Naku, napakabango. Ayan, nakita nyo, meron na pong katas. Oh. Yan lang po paggawa ng bagoong. Ayan, isang araw po lulutuin natin yan. Ito naman po yung talbos ng kamote. Ayan. So, bumili po ako ng talbos. Kinuha ko po yung mga talbos, mga dahon. Ayan po yung itinira ko. Ayan, nagugat na po. It is easier na mapaugat compared doon sa bunga. Yung bunga po, ang ginagawa nila, pinapaugat din nila yung bunga. Kaya lang matagal po yun. Ayan po, madali lang yan. Pag saksak po niyan, 2 linggo lang, pwede nyo nang talbusan. Ito naman po yung ating kalamansi. Makita nyo po, may bago na po siyang dahon, no? Ay, dahon, bulaklak. Tapos may bunga na po, yun, no? Nakikita nyo po ba? Ayan. So, wala pong tigil yan. All year round ay namumunga po yan. Ayan, maliit lang po lagayan yan, no? Diyan lang. Kasi po may araw dito. Ito po yung aming kusina. At yan lang po yung medyo may araw. Kaya kahit po winter, ayan, dire-diretso po nabubuhay yung mga halaman dyan. Tapos, may pakikita po ako sa inyo. Nakabili po ako ng, ano ba tawag dito? Water dispenser. Dati po yung water dispenser namin ay yung pong pinipindot, hot and cold. Pero ito po hindi na. Papatong lang po ito doon sa ibabaw ng ano ba tawag doon? Jug. Ito po yung jug. Tapos po, pipindutin nyo lang sa ibabaw. Ayan, o. Ayan, ganyan na po. Okay po ba? Cute, no? Tapos pindutin nyo ulit sa ibabaw. O, stop na. Ayan. So, $13 po yan. Nakita ko po na sa marketplace. Pumili po ako. Ayan. Para hindi nyo na isasalin. Ang mahirap po kasi sa tubig, yung pagsasalin nyo eh. So, ito po ay kaya may balot na plastic yan. Alkaline po yan. Kasi po ang iniinom nga po ni Mrs. ay alkaline. O yan po mga kaibigan. Kung nakarating po kayo dito sa portion na ito ng video, marami pong salamat sa inyong panonood. At yan po lang yung ilang update dito po sa amin pong bakuran. Ayun, si Mrs. ayaw pa rin pong tumigil. Nagwawalis pa rin po doon sa sulok. Alam niyo, napakasipag niyang Mrs. ko. Napakapalad ko po talaga dyan. Wala pong tigil-tigil yan na po. At ayun po, ito po yung mansanas. Napuno na pala yung aking water tank. Ito po yung water tank ko. Oh, puno na po ng tubig. So, yan. So, safe na po ako para po sa ating pagtataniman, no? Sa this coming
spring season. So again, thank you po for watching. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman po. And I would like to thank those 16,700 subscribers na po ng Ruel Camia TV. So maraming salamat sa pagtangkilik, sa panonood. So paki-support nyo na rin po yung channel ni Mrs. Camia. Freda Vlogs ang pangalan po ng channel niya. At ito po yung description. Ayan po. So thank you po. At hanggang sa muli ay magkita-kita po tayo. Salamat po muli and God bless.